upang ano? Upang iligtas ang buong naik, ang buong mundo, iligtas ng Diyos. Sana mga kaibigan, naaalala mo isang araw na may nag-iingay dito. Dahil bakit? Pinatanggal niya ang bara ng iyong tenga, pinatanggal niya ang pagkabulag ng iyong mga mata, upang makita mo ang kaninlingan ni Kristo, upang makita mo kung bakit siya pumunta dito sa mundo. Yan ang totoo niyan. Kaya mga kaibigan, kami ay patuloy na mangangaral ko sa inyo na walang sawa na magpaparating hanggang sa huli ng buhay mo. Bakit? Kailangan mo si Kristo. Lalo na ngayon, paikli na ng paikli ang buhay ng tao. Paikli ng paikli ang buhay ng tao ngayon, mga kaibigan. Ayun po, swerte mo pag umabot ka ng 40 o 50 years old. Swerte mo na. Ibig sabihin, napakapalan mo na kaibigan. Ngunit, kung bakit nangyari yan? Dahil may plano ang Diyos na kailangan makita mo kung ano ang purpose ng Diyos, kung bakit siya nagsasalita sa iyo. Kung bakit siya nagsasabi sa iyo, kaibigan. Napakapalad mo. Dahil mapalad yung mga tao na nakikinig at nanunumbalik sa kanyang pag-ibig. Mapalad po yan. Alam niyo mga kaibigan, kaya mga tao ang hirap ngayon na matanggap ang katotohanan. Alam niyo ba kung bakit? Dahil sa kanilang patuloy na maling ginagawa. Sa patuloy na maling ginagawa, kaya ayaw nila lumapit sa Diyos. Dahil once na lumapit ka sa Diyos, makikita mo kung ano ang kasalanang ginagawa mo sa harapan ng Diyos. Kaya mga kaibigan, lumapit kayo, magbalik loob sa Panginoon, magsisi sa lahat ng kasalanan. Dahil ang lahat ng tao ay nagkamali, nagkasala dahil sa isang tao. Kaya mga kaibigan, napakaswerte lang natin. Dahil kay Kristo na nagkatawang tao, napakapalad natin. Ayan po, maraming salamat po sa mga nakinig, sa mga tumanggap po ng aming babasahin. Nawa po, basahin niyo po mga babasahin na yan. Yan po ay libre, walang bayad, huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo sisingilin sa mga babasahin na yan. Libre lang po yan na sana magbigay ito ng pagkabulat sa inyong mga mata, sa inyong mga kaisipan. Na makita ninyo ang katotohanan ng buhay. Ng buhay ay maiksi lang. Ngayon malakas ka, bukas may sakit ka, bukas patay ka na. Ang tanong kaibigan, after ng iyong kamatayan, ano na kaya ang mangyayari sa iyo? Papalagay mo ba tapos na ang buhay mo? Hindi pa tapos, hindi ka galang. Sabi ng Biblia sa Hebreo, pagkatapos ng kamatayan ay pag-uhukom. Kaya ang lahat ng tao ay hukuman, mga kaibigan, hukuman ng tao. Hindi makakaligtas sa hukuman ni Kristo. Yan ang katotohanan. Kaya mga kaibigan, magbuklat kayo ng Biblia, hindi puro Facebook, hindi puro Messenger. Huwag po natin bigyan ng pag-aksayan dahil yan po ay isang pamamaraan sa Satanas para tayo ay ilayo sa katotohanan ng Biblia na dapat ang Biblia ang bigyan natin ng pansin. Ang Biblia ang dapat natin bigyan ng pag-uukol ng ating pusong isipan. Bakit po? Dahil ang Biblia po ang nagsasabi ng katotohanan. Siya ang nagtutuwid ng lahat ng kamalian ng tao. Ang Biblia, dyan mo malalaman kung ang ginagawa mo, kung ang kinakasaliban mo, kung ang nilalagyan mo ngayong reliyon ay totoo. Dyan mo malalaman. Kaya mga kaibigan, nandito kami upang i-guide namin kayo. I-guide namin kayo ng ibig sabihin nito. Ang lahat na nasa Biblia ay pauunawa ng Diyos sa inyo. Kaya maraming pong salamat. Kung po sa mga tagapagsinag, mga tagapagsibol, meron po kaming gawain din sa pagsinag at yan po ay nakatala dito sa aming babasahin na binibigay. Kung nais nyo pong malaman ang katotohanan, inaanyayahan po namin kayo. Mag-one-on-one po tayo para malaman po natin kung ano ba talaga ang nilalaman ng Biblia. At ipapaalam po namin sa inyo na ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay pag-ibig. Iniibig niya ang tao, kaya nga ayaw niyang mapahamak ang tao. Kaya lang ang tao po ay pinili. Mas marami ang pumupunta ng sinasabi ng Biblia na mas maluwag ang pintuan patungo o ang daan patungo sa kapahamakan. At doon po ay marami ang pumupunta. Kaya kaibigan, ang desisyon po ito ay napaka-importante po kapag desisyonan mo. Bakit? Dahil hindi mo alam ngayon, nakatayo ka, mamaya na-stroke ka na, mamaya patay ka na, bukas patay ka na, hindi ka na magising. Paano na yan? Marinig mo ang katotohanan ngayon, ngunit bibingi-bingi ka lang. Yan ang problema po natin. Pero pag puro katarantaduan, puro kasamaan,
tinatangkilik natin at pinapakinggan natin. Pero pagdating sa katotohanan, ayaw nating mapakinggan. Lumalayo tayo. Ayaw nating malaman ang katotohanan natin. Pamamaraan ni Satanas yan. Para ano? Para ang kanya-kanya. Ang gusto ng Diyos, ang gusto ni Kristo, agawin kayo sa apoy ng impyerno. Alam niyo ba ang impyerno, mga kaibigan? Titignan mo sa Biblia. Nakakatakot. Hindi kami nagtatakot, mga kaibigan. Biblical lang po yan.